Isi-share ko lang to. Isang kwentong hindi mo mababasa sa kahit anong libro, pero palaging binubulong sa mga anino ng lipunan. May kaibigan ako noon na naging intern sa isang exclusive na news agency. Hindi ito yung typical na network. Pinapatakbo raw ito ng mga taong hindi tumatanda. Literal. Si Ana, yung kaibigan ko, ikinuwento sa akin ito bago siya tuluyang nawala. Sabi nila may mga tao tayong tinatawag na hindi tao. Bulong niya. Mga descendants daw ng mga Nephilim. Alam mo ba yun? Yung mga anak ng mga anghel na bumaba sa lupa para makipagrelasyon sa mga babaeng tao. Nakasulat pa raw sila sa mga lumang bersyon ng Biblia, pero tinanggal at itinago. Kasi sila raw ang tunay na dahilan kung bakit binaha ang mundo noong panahon ni Noah. Pero ang mas nakakatakot, hindi daw sila nawala lahat. May mga lahi raw ng Nephilim na nananatiling buhay hanggang ngayon. Nagtatago sa mayayamang pamilya, mga hari, mga politiko at mga korporasyon. Matatangkad sila, mapuputi ang mga mata at may kakaibang aura. Parang alam nilang sila ang tunay na namumuno sa mundo. Isang gabi, ipinadala si Ana sa isang confidential meeting sa isang underground facility sa Makati. Akala niya expose lang ng korupsyon. Pero ang nadatnan niya, ibang klaseng pagpupulong. May mga lalaki't babaeng may nagliliwanag na mata. Mga boses na parang may echo. At sa gitna nila, isang batang babae na mukhang 8 taong gulang, pero ang tinig ay parang may 1,000 taon ng karunungan. Ang mundo ay hindi para sa ordinaryo, sabi ng bata. Kami ang mga anak ng langit, ang tagapagmana ng dilim. Habang kayo'y natutulog, kami ang bumubulong sa mga desisyon ng mundo. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na muling nagpakita si Ana. Pero 1 linggo matapos yun, may dumating na package sa akin. Isang lumang VHS tape. Pag pinanood mo, makikita mong umiiyak si Ana habang tumatakbo sa isang madilim na pasilyo. Sa background, may kumakantang tinig sa Latin. At sa likod niya, isang nilalang na may baluktot na pakpak at mga matang naglalagablab. Sa dulo ng tape, may sulat na nakalagay. Ang mga tao ay alipin lamang ng alamat. At kami ang gumagawa ng alamat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo yun o hindi. Pero tuwing may naririnig akong pangalan na may De o Von o anak ng mga bilyonaryong parang walang emosyon, naaalala ko si Ana. At ang mas nakakatakot, baka nga hindi pa patay ang mga Nephilim. Baka sila ang tunay na nagmemay-ari ng mundong ginagalawan natin.